Sa nakaraang kabanata, may misyon si Siwo sa mundo ng mga tao kaya pansamantalang hindi makakabalik sa mahiwagang kaharian. Ito ay sinabi niya sa kanyang kaibigan at pagkatapos, pumunta sila sa isang pribadong silid upang maglaban. Para malaman ni Yosin kung kaya niyang makipaglaban kapag ay makaharap siyang malakas na kalaban. Sa bagong kabanata, makikita pa rin ang usok sa loob ng pasilidad kung saan sila naglalaban. Sa mga sandaling ito, ang kalagayan ni Siwo ay pahirap na, ngunit kung pagbabasehan ang kanyang physical stamina, ito ay nasa maayos pang kalagayan. Subalit ang kanyang spiritual energy ay nasa kritikal na sitwasyon. Baka sa mukha ni Siwo ang pagod at kasalukuyang pinagpapawisan ang kanyang katawan. Dahil sa laban niya kagabi ay humigit kumulang 73% spiritual na enerhiya ang kanyang nagamit. Dahil sa dami ng pinakawalan niyang enerhiya ay kulang ang isang buong araw upang maibalik ang nawawala niyang enerhiya. Dagdag pa nito, nahihirapan siya, lalo dahil sa aspeto ng paligid sa mundo ng mga tao. Kaya ang pagbawi ng kanyang enerhiya ay maaaring mabagal. Sa kasalukuyang kalagayan ni Siwo ay malapit nang maubos ang kanyang spiritual na enerhiya, ngunit ito ay nakatulong sa kanya para maalala niya noong nakikipaglaban siya kay Silwa habang wala sa kanyang sarili. Kahit hindi na niya gaano makontrol ang kanyang katawan, nanatili pa ring matulis ang kanyang mga pandama, kamalayan, na dahilan upang maalala niya ang nangyari. Ito ay naging daan para magaya niya sa panahong inilabas niya ang kanyang mahiwagang sandatang, The Goblin Club. Hindi man ito kalakasan tulad ng dati, ngunit nagawa naman niyang makontrol sa sariling pamamaraan. Habang naghahanda si Siwo sa kanilang laban, sa kabilang banda, si Yosin na pinagmamasdan niya si Siwo habang hawak-hawak nito ang kakaiba nitong sandata. Kalaunan nagsalita si Yosin na medyo dismayado siya. Dismayado siya dahil meron siyang nabasa sa lumang dokumento patungkol sa kanyang kapangyarihan ng The Goblin Club. Ang nakasulat sa dokumento na ang sandata na tinatawag na The Goblin Club ay siyang napakalakas at ito ay nagbibigay ng kakaibang pamamaraan ng pakikipaglaban ng gumagamit nito. Dahil sa dokumento lang niya nabasa ito ay hindi siya sigurado kung totoo ba yon o hindi. Dahil sa kanyang nadama at nakikita niya ngayon ay mukhang hindi naman ganoon kahanga-hanga o kawili-wili. Hindi niya naramdaman ang hinahanap niyang kakaibang pakiramdam. At hindi siya sigurado dahil parabang ang dokumentong iyon ay patungkol sa kanyang katapusan. Dahil sa mga pinagsasabi ni Yosin, agad namang sumagot si Siwo na hindi niya alam kung ang dokumentong iyon ay mali. Nahinto sa pagsasalita si Yosin habang meron siyang pinagmamasdan. Baka sa mukha niya ang gulat dahil sa kanyang nakikita. Gustong patunayan ni Siwo sa kanyang kaibigan kung anong kaya at magagawa ng kanyang sandata. Kaya tumalon siya ng mataas para gawin ang malakas niyang atake, habang gulat pa rin na nakatingin si Yosin sa di kalayuan. Bago bitawan ni Siwo ang kanyang hinandang atake, ay nagbitaw muna siya ng mga salita. Sa kanyang pananaw hindi gaanong maganda ang kanyang pinakita kaysa sa nakaraan. Ngunit ngayon makikita mo ang bangis ng aking sandata. Tuluyan na nga pinakawalan ni Siwo ang kanyang malakas na atake patungo sa kanyang kaibigan na naglikha ng malakas na pagsabog at patuloy ang pagbugso ng enerhiya. Isang maitim na latigong kidlat ang patuloy na kumakalat sa paligid. Sa kabila ng ginawa ni Siwo ay madali lang itong nasangga ni Yosin, subalit makikita sa kanyang braso ang kaunting galos at kaunting usok na nagpapahiwatig na hindi biro ang ataking iyon. Isang malakas na aura ang binalot sa kanyang katawan upang hindi ito magdulot ng anumang pinsala o sugat. Nananatiling nakatayo si Yosin habang pinapanatili ang aura sa kanyang katawan at naghahanda sa anumang ataking paparating. Sabi niya sa kanyang sarili, kung siya ay mananatili sa kanyang enhanced state, walang anuman ang hindi ko kayang salagin. Isang atake na patalon, malaki ang mababawas sa kanyang stamina at enerhiya. Hindi ko na kailangan lumapit sa kanya, sa tamang distansya, ay kaya kong salagin ang kanyang mga atake hanggang siya ay maubusan ng lakas. Subalit laking pagtataka niya sa kanyang nakikita kung bakit ang sandatang hawak-hawak ni Siwo ay nakabaon sa kisami. Kasunod nito, makikita ang ating bida na nakalambitin habang mahigpit na hinahawakan niya ang kanyang sandata. Nagulat siya sa kanyang pinaggagawa. Sabi niya sa kanyang sarili na hindi niya akalain na gagana ang ganito. Habang nagtataka si Yosin sa kanyang pinaggagawa, sabi niya kay Siwo na ano raw ba ang kanyang pinaggagawa. Sinagot naman siya ng ating bida na medyo mahihirapan siyang makikipaglaban sa kanya ng malapitan.
Ramdam din niya na paubos ng ang kanyang enerhiya. Kutob niya na hindi na niya kayang magtagal sa laban, at hindi niya rin kayang makipagsabayan ng suntukan. Isang bagay lang ang siguradong alam ni Siwo, at yun ay hindi niya kayang gawin ang paggaya, pagpalabas ng malakas na kapangyarihan gaya ng dati. Sa hugis at laki ng The Goblin Club ay, masyadong malayo ang laki at antas kung gaano ito noon, pero may isang bagay lang na kaya niyang gawin at yun ay pag-ibahin ang anyo ng The Goblin Club, at manipulahin ito sa kung ang ano gustuhin niya. Hugis bilog na may tali sa dulo, halintulad ito ng isang yoyo ang kanyang ginawa. Sa kanyang bagong ataking gagawin, mabilis niya itong pinaikot-ikot gamit ang isang kamay. Gamit ang momentum sa pag-ikot ng kanyang sandata, ay kaya itong makalikha ng sobrang bilis na atake. Nagbitaw muna ng salita si Siwo bago niya pakawalan ang kanyang atake na, maghanda na raw siya dahil gagawin na niya ang pangmalakasang atake gamit ang kanyang mahiwagang sandata. Dahil sa ataking paparating, makikita sa mukha ni Yosin na parabang may isang mabilis na bulalakaw ang paparating sa kanya. Dahil sa ginawang pagpaikot ni Siwo sa kanyang sandata, nahawi ang hangin sa lakas ng ataking paparating. Hindi nang tagal at tumama na ito sa kanya. Madali lang niya itong nasangga, ngunit makikita na nahihirapan sa bilis at lakas ng puwersa na kanyang natanggap. Isang malakas na presyon ang namumuo sa kanyang kamay at pinipilit niya itong labanan. Naglabas siya ng dagdag na enerhiya para balutin ang kanyang mga kamay. Ito ay nakakatulong upang hindi magtamo ng malaking pinsala, subalit sa lakas ng puwersa na kanyang natanggap ay dahan-dahang nalalayo sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya lubos akalain na maitulak siya ng may kalayuan. Dahil hindi pa makagalaw si Yosin, agad hinila pabalik ang sandata ni Siwo upang maglunsad ng panibagong atake. Habang gulat na gulat, makikita sa mukha ni Yosin ang sinag ng liwanag na nagmula sa paparating na atake. Dahil ramdam niya kung gaano kalakas ang atake ni Siwo mula noong natanggap niya ang ataking yon, mabilis niyang ginalaw ang kanyang kanang paa para makaiwas sa paparating na atake. Tuluyan ng tumama ang atake ni Siwo sa sahig at nagdulot ng malaking pagsabog. Habang nakalutang sa ere si Yosin ay ramdam niya ang presyon nito. Sa isip niya na wala namang pinagkaiba ang kanyang aura ngayon at sa kanina. Sadyang nag-iba lang ang anyo ng kanyang sandata at ang paraan ng kanyang pag-atake. At parabang unti-unting lumalakas ang kanyang kapangyarihan. Habang nakalambitin sa kanyang sandata si Siwo ay agad namang sumigaw si Yosin sa ibaba. Ano raw ba sa tingining niya ang kanyang ginagawa, ipagpapatuloy raw ba niya ang ganyang karuming taktika? Makikitang patuloy pa rin na pinaikot ni Siwo ang kanyang sandata habang nakangiti at sumagot sa mga pinagsasabi ng kanyang kaibigan na, ano raw ba ang kanyang pinuputak, di ba siya ang nagmungkahi na maglaban silang dalawa? Ito ay isang pagkakataon para malaman niya kung kaya ba niyang talunin ang isang yokai na tulad niya. Ano raw ba sa tingin niya sa ganitong klase ng laban? Di ba mas mabuti kung siya ay maging mastuso sa halip na makikipaglaban ng patas? Ang makikipaglaban ng patas ay walang saysay sa isang duelo na hanggang kamatayan. Nagulat at natulala si Yushin sa sagot ni Siwo dahil ang lahat ng mga sinabi ay pawang may katuturan sa isang duelo hanggang kamatayan. Kahit na hindi pangkaraniwan ang kanilang pananaw at katayuan ay. Sa huli, sila pa rin ay isang kabataan na may magandang layunin at matalik na magkaibigan. Dagdag pa ni Siwo na, kung kanyang iisipin ang kanyang pinagsasabi, marahil ang sasabihin ay mali. Ang pag-amin pala ng mali, minsan pala, ay hindi maganda ngunit, hindi naman yun nangangahulugang hindi tama. Sadyang ang kanyang mga abilidad ay kulang at malayo kung ikukumpara sa kanya. Ano raw ba ang kayang magagawa kapag ganon? Nanginginig ang buong katawan ni Yosin sa kanyang mga naririnig kaya agad siyang sumagot sa ating bida na, ganito raw ba ang dapat na mangyari sa kanilang dalawa? Tanong niya kay Choi Siwo. Makikita mga mata ni Yosin ang pananabik habang nakangiti. Sabi pa niya kay Siwo. Nasa kanyang limitasyon na siya sa mga walang kwenta niyang pinaggagawa at pinagsasabi. Sagot naman ni Siwo na may kaunting ngiti, nakakatakot raw siya kung magsalita. Ang kanina pang nakahandang atake ni Siwo, hindi na nagtagal, kanya na itong pinakawalan. Kahit sa lakas nito ay nagawa pa ring makaiwas ng kanyang kaibigan. Subalit hindi pa tapos ang ating bida at kaagad niya itong hinila pabalik sa kanya ang kanyang sandata. Walang sinayang na segundo ang ating bida, nagpakawala na naman ng malakas na atake patungo kay Yosin. Dahil sa mga ataking binitawan ni Siwo, napaisip si Yosin na siya dapat ang mas mabilis.
Dahil sa mga malalakas na binitawang atake ni Siwo ay dapat na siyang manghina nito, ngunit kabaliktaran ang nangyayari. Dahil nahihirapan siyang ilagan ang mga atake na pinapakawalan ni Siwo. Subalit nababasa na niya ang galaw o pamamaraan ng kanyang martial arts at bilis nito. Ngunit sa di inaasahan ni Yosin ay, isang kakaibang galaw ang ginawa ni Siwo para mag-iba ng direksyon ang kanyang pag-atake. Dahil sa ginawa ni Siwo, baka sa mukha ni Yosin ang pagkagulat. Isang malakas na atake ang tumama sa kanya. Gamit ang kanyang braso, nagawa niyang mabawasan ang malaking pinsala, subalit makikita sa kanyang mukha na nahihirapan. Dahil sa lakas ng atake na pinakawalan ni Siwo, isang malakas na presyon sa kanyang katawan, dahilan ang pagtalsik siya sa kanyang kinatatayuan at tumama sa isang matigas na pader. Makikita naman sa mukha ni Siwo ang pag-alala at mabilis niyang sinabi kay Yosin kung ayos raw ba siya. Sa isip naman ni Yosin, binago niya ang kanyang mga taktika upang mabawasan ang lakas ng atake ni Siwo kahit na lubos na itong humina kumpara dati. Gayunpaman, nagawa pa rin niya siyang mapinsala. Dahil sa pag-alala ni Siwo sa kanyang kaibigan, biglang sumikip ang tensyon ng kanyang sandata na parabang may isang barkong nakadaong na pilit makawala sa pagkakatali. Nagulat si Siwo dahil mas lalong humigpit ang pagkakahila nito. Sa kabilang banda ay makikita ang kanyang kaibigan na nakahawak ng mahigpit sa kanyang sandata habang naghahanda sa kanyang gagawing atake. Naglalabas ng enerhiya ang kanyang katawan habang unti-unting inaangat ang kanyang kamay. Isang preparasyon. Matuwid na kaginhawaan, pangunahing kahabaan ng buhay, ang tunay na Panginoon na nagpapahintulot sa nagniningning na araw at mga watawat, pagkamadalian gaya ng ipinag-uutos ng batas, at bilang katumbas ng demand na mga araw ng dahon ng willow, mga araw na ginawa upang maging katulad ng mga dahon ng willow, tumutusok na parang mga tinik. Pagkatapos ng kanyang preparasyon, makikita ang kanyang kamay na unti-unting nagliliwanag habang nakatutok ang dalawang daliri patungo sa ating bida. Hindi na nga nagtagal tuluyan ng binitawan ni Yosin ang kanyang malakas na atake. Isang malaking araw ang patungo sa ating bida. Sa pagkabigla ni Siwo, nakatitig lang ito sa ataking paparating. Sa kabutihang palad hindi ito tumama sa kanya, subalit ang atake pa lang iyon ay papunta sa kanyang sandata dahilan para ito ay mahati sa dalawa. Sa pabagsak na katawan ni Siwo, ito ay nagiging pagkakataon ng kalaban upang makapaglungsad ng atake. Walang sinayang na segundo ang kanyang kaibigan at agad na kumilos. Dahil hindi papayag ang ating bida na magtapos ng mabilis, hinila niya pabalik ang kanyang sandata. Sa pagbalik nito, ito ay nagiging isang counter-attack dahilan sa pag-iba ng atensyon ng kanyang kaibigan. Gulat naman si Yosin nang makita niya ito, subalit madali lang niya itong naiwasan, ngunit nasayang ang kanyang gagawin sanang pag-atake kay Siwo. Nagliliwanag ang mata ni Yosin sa sobrang inis. Dahil hindi na makapagtiis si Yosin sa pinaggagawa ni Siwo, isang na namang preparasyon ang kanyang gagawin. The regal monarch of the moonbeam that alters the hue of scarlet heaven. Sa mga malalakas na pag-atake ni Yosin, walang ritual na nagaganap. Gamit lang ang kakayahan ng isang partikular na martial art ang kinalabasan, kawalan ng kakayahan na gamitin ang karamihan ng mga nakuhang teknik. At kahit na ang mga teknik ay magagamit, ang kapangyarihan nito ay napakahirap kontrolin. Tumitindi ang enerhiya na pinapalabas ni Yosin at makikitang seryoso ito sa kanyang gagawin. Sa kabilang banda naman, tumindig ang mga balahibo sa buong katawan ni Siwo, ramdam niya ang malakas na bugso ng enerhiya habang nakatingin sa kanyang kaibigan. Kanyang teknik at dagdag ng kanyang enerhiya, lumilikha ito ng isang pangmalakasang sandata gamit ang divine power. Urgency of the law commands and as equals demand, art of the homeland heavenly sword. Isang mahiwagang katana ang nagliliwanag na lumabas sa kanyang kamay. Dahil sa mga nakikita at nararamdaman ni Siwo, baka sa mukha niya ang takot habang naghahanda sa mga posibleng kahihinatnan. Hindi nagtagal, isang malakas na salpukan ang naganap. Dahil sa pagnanais ng dalawa na maipanalo ang laban, makikita ang pagkahati ng pulang liwanag at asul na liwanag. Labanan ng malalakas na hindi pangkaraniwang kabataan. Layunin upang maprotektahan ang mga mahal sa buhay at sa sangkatauhan. Dahil sa lakas ni Yosin, makikitang nawasak ang sandata ni Siwo na ang The Goblin Club. Ang kapangyarihang talunin ang isang yokai ay talagang hindi pangkaraniwan. Pero may dahilan kung bakit nag-alangan si Yosin ng ilang sandali, dahil si Siwo ang kanyang kaharap na matalik nitong kaibigan.
Nag-iba ang kanyang pasya at makikita sa kanyang mukha na hindi niya gusto ang kanyang gagawin. Hindi pinalampas ni Siwo ang pagkakataon upang makabawi sa nawasak nitong sandata at agad naglunsad ng malakas na suntok. Habang si Yosin naman ay ipinagpatuloy ang paghiwa sa katawan ni Siwo. Subalit, laking pagtataka niya dahil sa kanyang pagdadalawang isip ay unti-unting naglalaho ang kanyang mahiwagang sandata. Hindi nagtagal, isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ni Yosin. Matapos ng ginawa ni Siwo, nakahandusay sa di kalayuan ang kanyang kaibigan. Sa pagtataka ni Siwo, agad niya itong tinanong si Yosin dahil hindi niya lubos akalain na huminto siya sa panahon ng kanyang pag-atake. At malaki ang pagkakataon para hiwain siya. Kung tutuusin, madali lang naman siyang makarecover sa anumang pinsala na kanyang tatanggapin. Sagot naman ni Yosin na hindi naman raw ganon. Ginamit na niya lahat ng kanyang kapangyarihan ng exorcism arts. Subalit kung yokai ang kalaban, hindi na sana magdadalawang isip kahit Q-grade pa ito o kahit gaano pa sila kalakas. Tulad raw ito ng nawasak nitong The Goblin Club. Dahil ang teknik na yon ay kayang malaman kung ang inaatake ba nito ay isang yokai o tao na tulad niya. Kaya ito naglaho. Napaiyak habang iniinda ang sakit sa mukha ni Yosin. Sabi niya nakakainis,